Yun na nga guys, no. Si Kabayan kasi pumunta dito. Pagkatapos kong kumain, dumating siya. Tapos confirm niya na yun na nga, yung asawa ni Mama is wala na. Kanina palang kadlawon. So, kanina kasi guys, may video akong ginawa kanina, nag-explain ko, nagtaka talaga ako kung bakit pinalinis ni, napasugod si Madam, yung panganay na anak ni Mama, napasugod dito, tapos pinalinis ang buong bahay, tapos, ayun, mga isang oras lang dito yung anak ni Mama at si Mama mismo, dinla niya, nandoon sila sa, iwan ko saan pupunta, hindi ko pa alam nung hindi pa dumating si Kabayan. Nilinis ko yung bahay simula alas 11 natapos ako alas 3. Actually, naglinis ako kaninang umaga. Araw-araw naman ako naglinis pero kakaiba yung ginawa namin kanina kasi i-arrange namin yung mga lamisa, kung anong mga dapat i-transfer. So, natapos ako alas 3 na. So, wala sila dito. So, pagkatapos kong sa loob, nag-ayos sa loob, kumain ako. Siyempre, nagutom ako eh. Pagkatapos ko kumain, dumating naman si Kabayan. Sabi niya, hindi mo ba alam? Ko nga, ang alin? Sa nga, nasaan ba si Tanda? Sabi ni, yung mabader ko. Kung umalis kasama si Madam Moody, sabi ko sa ganyan. Pero may sinabi ang driver kanina kasi pinatulong sa ni Madam ang driver sa akin kanina yung pag ng mga sa rape, yung rip nandoon sa dining room, tapos pinalipat dito sa sa maliit na kwarto, maliit na sala. Tapos sabi ng pagkatapos yung kanina, nagbuhat kami ng lamisa, tapos nang doon na kami sa Vigilis, biglang nagsabi yung driver na hindi ka ba nila sinabihan na wala na si Baba? Sabi ko, sinong Baba ang wala? So wala akong idea, wala talaga akong idea, pero nagtaka talaga ako kung bakit ganito ang arrangement. So, tapos, sabi niya, ay hindi man natuloy yung pagkasabi hindi ko masyadong na yung sinabi ng driver kanina kasi biglang si Madam, lumapit si Madam. So, hindi kami talaga nagkausap na pabulong lang siya pa. Pero ako, nagtaka na talaga ako. So, pumunta dito si Kabayan, siya ang nag-confirm sa akin na kanina palang madaling araw ay nawala na yung asawa ni Mama. Actually, isang bisis lang po ako nakakita sa asawa ni Mama kasi second family siya dito. Siyempre, nagkasakit yung asawa niya, kinuha sa first family. So, simulan noon dito ko hanggang ngayon, nandoon lang talaga, 8 years na ako dito. Nandoon lang talaga yung asawa ni Mama. Bali, kami na lang dalawa dito ni Mama nakatira. Ngayon, napagdugtong-dugtong ko kasi kahapon kasi sa gabi, ako lang tao dito. Si Mama nandoon sa nanay niya. So, nang pumasok ako mga 8 PM sa sala kasi naglagay ako ng pagkain ni Mama, prutas at saka yung pipino kasi kada uwi ni Mama kailangan may kakainin siya. So, naglagay ko sa lamesa. Hindi po, grabe, sobrang lamig kahapon ha. Sobrang lamig kahapon. Pero nagtaka talaga ako. First time ako nagtaka, bakit sa loob hindi malamig? Mostly talaga nga, doon sa loob is malamig. Kahapon talaga is mainit. Parang may tao. Parang may tao nakatingin sa akin habang nilagay ko sa mesa yung pagkain. Sabi ko na lang sa sarili ko, or nag-ano na lang ako sa ko na, parang binanggit kong Bismillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Anak na lang ko kasi parang natatakot ako, parang may tao nakatingin, pero lakas loob ko talaga. Ayaw ko talagang magpadaig sa mga ganyang katatakutan. Hindi talaga ako nagpapadaig dyan hanggat wala akong makikita. Ngayon, tumalikod lang ako, parang talagang may tao. Tapos, isa pa, itong kwarto ni Mama at may isang kwarto na kung
kung saan tinutulugan ng mga bata, yun din ang kwarto sa asawa ni mama dati na doon nagkasakit doon doon nag-star, hindi sila nagsasama ni mama nung may sakit na, hindi na si mama nagsasama silang dalawa, bali separate na yung kwarto yung dalawa, sabi nung mga naunang mga katulong. So nagtaka ako sa kwarto, parang binubuksan kunti, nakasirado naman yung pinto, pero parang may sumilip, parang may nagbukas konti, pero binaliwala ko lang talaga. No, yung mga sign na yun ba na binabaliwala ko lang. So, kinaumagahan kanina, syempre, weather ngayon is sobrang lamig kasi malakas yung hangin. So, nagtataka naman ako, bakit hindi malamig ang sala? Sa second floor naman, at saka dito sa sala na maliit, malamig naman hanggat dito sa labas. Pero kung saan uupo si mama, kung saan nagtatambay si mama, doon ay hindi malamig. Bakit naman hanggat sa hindi ko talaga iniisip yun. So ngayon, naglilinis na ako mga 6:30 to 7:30, ganun. Diyan lang talaga ako sa sala, nagpunas ako, nagwalis ako. So, yung pinto, alam ko naman na sirado yun pero parang binubuksan ba kunti. Yung, ganun ba, pero hindi naman siya nakabukas. Parang lang kung magtatalikod ako, parang may sumisilip. Ganon, pero hindi talaga, wala talaga sa kong mind talaga nga may tao, wala. Pero naramdam ko talaga nga, parang may tao, pero hindi ko lang nakikita. So, Assalamualaikum na lang ang nasabi ko kanina. Assalamualaikum, Bismillah alaik, nasana lang ko, Bismillah rahmanirrahim. Ganyan na lang ako. Kasi wala akong alam eh. So, kanina, pagising ni mama mga 10, nakabihis na siya, pero malumaymay siya, parang ramdam ko sa kanya parang malungkot siya. Ramdam ko talaga nga may gusto siyang sasabihin sa akin pero hindi niya masabi. Hanggat sa dumating yung anak niya na si Madam, yung panganay. So, wala talaga akong ka-idea. So, bigla na lang nagsabi si Madam na linisin ko daw yung buong bahay, linisin ko, trapuhan ko daw. Tapos yung mga papasok dito ang driver kasi para matulungan akong magbuhat sa mga ganon. Hanggat sa bumulong yung driver sa akin kanina, sabi ko, hala, ano kaya yun, no? Ano kaya mayroon sa bahay ngayon? So, wala, black-minded talaga ako hanggat sa pumunta dito si Kabayan, nasabi sa akin, patay. So, yun pala yung sinasabi ng driver kanina, na hindi ko lang na-gets. Pero parang, kasi sabi niya na, si Baba daw wala na, Baba Mapi, sa ganun. Yan lang talaga ang narinig ko sa kanya. Kung sinong Baba? Alangan mong Baba nga, amo, anak ni Mama na panganay. So, Baba siguro ang asawa niya, siguro patay na, pero wala lagi talaga ako. Ang naisip ko lang is, yung sign kagabi na parang may tao nakatingin sa akin, tapos mainit ang sala, tapos yung pintuan ng kwarto na parang may sumisilip, tapos pumasok talaga ako kaninang umaga, tapos sinirado ko yung bintana. May gawang naman bintana, parang nakapasok yung hangin. So, didma lang talaga ako ko, hangin lang siguro to. Pero nagtaka talaga ako, sobrang lamig, malakas yung hangin, pero mainit ang sa loob. No? Kakaiba naman temperature dito sa Vigilis at saka dito sa palabas ng sala. Kakaiba talaga ang temperatura doon kung saan yung tambayan ni Mama mismo, tambayan ng mga matatanda. So ngayon, pumunta si Kabayan dito, pina-confirm niya. Kaya pala, umalis sila ni Mama kanina pa mga alas 11 o 12. Basta wala pang adan, umalis sila. Wala, mga alas 11. Tapos ngayon, anong oras na? Mga alas 4 na. So, wala pa din. So, biglang pumunta dito si Kabayan. Confirm niya. Sabi ko, sino ba nagsabi? So, nagsabi daw ang anak na pangalan ni Mama, which is yung amo niya, na si Baba Ale. Yun ang nagsabi. So, confirm good. Actually, matanda na yun. Matanda pa yun sa papa ni Mama eh. Kita ko yun. Tapos, yun lang kasi mayaman. So, yung makina na lang ang nagdala sa buhay. So, ngayon hindi na kinakaya. Matanda na din. So, ayun. Yun lang yung karanasan ko kagabi sa bahay kasi
first time ko lang na gano'n na ano, gano'n na feelings ba ng pakiramdam na nag-iisa ka lang tapos sobrang init sa loob ng bahay tapos sobrang lamig naman sa labas, mas malakas ang hangin. So dapat talaga na malamig din sa loob. Kahit nga dito sa kusina eh sobrang lamig, no? So, yun, confirm, nagkadugtong-dugtong ba yung ang case ko kagabi, then kaninang umaga, hanggat sa dumating si madam, pinalinis, pinayos yung loob. Tapos, ito papunta pagsabi ni sa driver, sa maniho, at saka yung confirm ni kabayan. So, yan lang. Naano lang ako na starstruck or nagtaka o wala talagang black-minded talaga ako. Wala talaga akong kamaritis-maritis. Pastilan yun.